Tingnan nyo yung mga langgam. Tingnan nyo. Ang sabi dito sa Proverbs na ito ay, tingnan nyo yung mga langgam. Nag-iipon sila kapag tag-init. Alright? Consider it ways and be wise. Sabi niya dito ay, tularan natin yung mga langgam. Sila ay nag-iipon. It stores its provision inside. Kumusta po ang maulang umaga? Maulang araw ulit. At tila magtatagal itong ating nararanasang weather. Ayan po sa weather forecast ay pero talaga namang tagulan ngayon, man of August, di ba? Anyway, magandang umaga at isang pasada mula sa mga kaibigan natin na pagbasa. Magmula kay Ma'am Edna Sombrito Dizon and of course kay Nanay Lydia watching from Santo Tomas, Nagilian Isabela. And of course, welcome back. Yan ang kasama na rin dyan si Ma'am LB. And of course, and hello kay Bibian. Ay nandito pala si Legend, si Brother Nop. Magandang umaga, Bro Nop. And watching from Santo Tomas, good morning po Pastor Abordi and all to all viewers. And saying hello kay Ma'am Alma Abawag, Arcibal, Sinaida Bilgera. Lahat po ng mga Bilgera kasi may nalalampasan akong mga pangalan nila. Magkakaiba pero magkakasintunog. And of course kay Ma'am Maribas Bautista, happy blessed Sunday Pastor sa lahat ng viewers. And at ganoon din kay Bibian Lardizabal watching from La Union. Magandang umaga dyan. Good morning po Uncle Amor, sabi ni Bibian Lardizabal Chimino. And of course kay Ma'am Alma Bawag watching from USA, United States of America. At kay Sir Rolando watching from United States of Calasiao, Pangasinan. Okay, and what a beautiful song. Good morning to all. Have a happy, blessed Sunday. A message coming from Ma'am Caroline, watching from Canada. And of course, and hello kay Ma'am Vanji Siote. Good morning sa lahat. Yan, magandang umaga Pastor at sa lahat ng nakikinig. Message coming from Maripas, Ma'am Maripas Bautista. And of course, and hello kay Ma'am Marilu Abulencia. Ayan, masarap pong magkukot dyan dahil umuulan at mahirap lumabas. Lalong-lalo na at puro baha sa lansangan ngayon. Ito si Ma'am Delia Bilgera Medrano. Mga Bilgeras family, magandang umaga po. And of course kay Ma'am Rowena watching from Manila, Philippines. Ayun, sino pa? Ayan, Delia Bilgera at yung iba naman ibang Bilgera. Okay, kasama na rin po ang mga kaibigan natin nasa labas ng ating group chat. Magandang umaga po sa inyo. Ngayon po ay araw ng Sunday at araw po ng pananambahan. At kung kayo po ay may panahon at paglaanan po natin ang araw na ito para makapanamba. Okay, so patuloy na po tayo sa ating pagbubulay-bulay. Magandang umaga. And of course, and hello kay Kuya Roman dyan sa Manaling Nagilian Isabela. At Ate Marlene, of course kasama si Manong Willie, Maricel at saka si Joy. You're listening live dito po sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor DJ Amordi. Nangangati yung aking ilong dahil sa ulan yata. Kahapon puro ambon at saka ay ulan pala. Mga minamahal kong tagapakinig at mga taga-subaybay, meron din po tayong YouTube. Nandun po lahat na nakahilera ang mga mensahe na galing dito. Kasi after 1 month po ay automatic na natatanggal kay Facebook yung ating mga morning devotions. Kaya nandun po sa YouTube lahat.
Alright, ang titulo po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay mula sa Proverbs 21:20, Proverbs 6, chapter 6, verse to 8, Proverbs 14:23, and Proverbs 22, verse 1, and Mark 8:36. Na may pinamagatang habang may buhay ay mamuhay ng may layunin. Ngayong araw po or ngayong umaga ay mix po yung ating pag-aaralan. Intellectual matters, financial matters, faith, wisdom, discipline, work, and financial responsibility. And okay, so atin pong buksan ang ating mga banal na kasulatan kung nandyan kayo o kaya kung meron po kayong ballpen, pwede po kayong magsulat. Dahil ang ipinagluto kong pagkain ngayong umaga ay napakasarap. Isulat po ninyo ang recipe. Habang may buhay, mamuhay ng may layunin. Faith, wisdom, discipline, work, and financial responsibility. And I'll take the moment also to greet our battalion commander, Ma'am Wilma Bilman, Lieutenant Colonel Wilma Bilman, and former mayor of Castillejo, Zambales. Maaring nakikinig siya outside of our GC dahil kausap ko po siya kanina at nasend ko yung link. Mukhang may pupuntahan. So ingat po kayo dyan, ma'am. Our beloved Battalion Commander, Lieutenant Colonel Wilma Bilman. Mukhang palabas po siya ngayon. O kung nasa biyahe man, ingat po kayo, ma'am. Okay, so simula na po tayo. You're listening live dito po sa Living Word Web Radio. Habang may buhay, mamuhay ng may layunin. Mix po ang ating pag-aaralan, kaya meron po tayong mga ilang puntos. Faith, wisdom, discipline, work, and financial responsibility. Mga kaibigan, isang tanong ang ating pambungad. Kapag dumating ang araw na hindi ka na kasing lakas ngayon, handa ka na ba? May ipon ka na ba? May naitayo ka na bang kinabukasan? May natutunan ka bang kasanayan o isang skill? May naiwan ka bang magandang pangalan? At higit sa lahat, habang abala ang lahat o ikaw naman ay naghahanda para sa buhay sa mundong ito. Handa rin ba ang iyong kaluluwa para sa walang hanggan? Maraming tao ang nagtatrabaho ng 20 taon, no? 30 taon o 40 taon, 40 years, no? Pero pagdating ng panahon, halos walang naipon. Marami din pong mga OFW na nagtrabaho ng ilang taon, halos dekada, pero umuwi ng luhaan o walang naipon o maaring naubos na yung kanilang mga ipon. May mga kumikita ng malaki pero laging kapos. Minsan sinasabi pang mas mabuti pa nung maliit yung sweldo ko, nakakaipon. Pero noong lumaki ang sweldo ko, hindi na ako nakaipon, kundi nagkautang-utang pa. May mga walang trabaho at naghihintay lamang ng pagkakataon, pero hindi naghahanda para kapag dumating ang pagkakataon na tumanda ka na, no, meron kang mahuhugot sa bulsa. May mga kabataan na gustong magmukhang matagumpay ngayon, kahapon yung instant, no? May mga kabataan na gustong mga hyper ba na gustong maging umangat, at meron din mga kabataan na wala lang, inubos lang doon sa pagle-legend, paglalaro ng legend.
Ganon. At kaya ang ating pag-uusapan ngayon ay huwag po kayong aalis. Ilang minuto lang naman ito. At alam ko pong kakapulutan po natin at gusto ko ring ma-share sa inyo yung mga katotohanan kasi ang oras po minsan ay hindi na natin kayang balikan yan. Kung tayo po sa edad natin ngayon ay nasa 50s na, hanggang sa alaala na lang na babalikan natin yung nakaraang katulad dyan. Kasama kami ni Buddy Robert Buenga nung araw, panahon ng high school. Nakakarating pa kami ng Baguio niyan. Kung saan-saan. Subic, Olongapo, Baguio, no? Kasi nasa kabataan malakas ka pa. Hindi mo iniisip yung mga kinabukasan. So paano tayo mamuhay ng may pananampalataya, disiplina, paghahanda, magandang asal o pag-uugali at malinaw na layunin ng ating buhay. Kaya mga kaibigan, mga bagong dating nasa loob at labas ng ating GC sa atin pong live, magandang araw po mga minamahal na kaibigan, kapatid. Ito po ang inyong Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako po ang inyong lingkod. Once again, Pastor DJ Amordi. Ang ating mensahe ngayon ay pinamagatang habang may buhay, mamuhay ng may layunin. Pero tayong retirement yata hanggang 60 or 65. Pero kung 70 at 80, meron ba malakas pa rin naman tayo. Pero siguro out of 100, mga 50% yung mga ganon. Dahil hindi sila abuso sa kanilang mga katawan noong kanilang kabataan. Tingnan natin. Habang may buhay, mabuhay. Habang may buhay, mamuhay ng may layunin. So ano bang layunin mo sa iyong pamumuhay? So hindi sapat na sabihin bahala na bukas. Hindi rin sapat na sabihin God will provide habang tayo naman ay ayaw magplano o walang plano. Ayaw magtrabaho o ayaw maging responsable. Oo, ang Diyos ang ating provider. Pero tandaan natin na madalas ang provision ng Diyos ay dumadaan sa trabaho, disiplina, karunungan, oportunidad, at tamang pagpapasya. Ang pananampalataya at pagiging responsable ay hindi magkalaban. Sa katunayan, ang tunay na pananampalataya ay nagtuturo sa atin ng maging mabuting katiwala. Okay? Ano yung katiwala? You are good steward sa iyong mga kinikita. So kung ikaw ay mabuting katiwala ng buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Imaginin mo the span of time of 40 years, 60 years, 70 years. Sabi nga nila kapag ikaw ay nabuhay pa hanggang 60 years old ay mapalad ka na dahil may bonus ka. May bonus ka pa kung meron ka pang 10 taon o 20 years na mabuhay. Saklit po tayong manalangin bago po tayo dumago sa ating unang puntos. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa mga oras na ito. Purihin ang iyong dakilang pangalan na muli kami ay nagising na nasa mabuting kalagayan, nasa mabuting karamdaman, Panginoon. At muli ay sama-sama kami sa umagang ito upang magkaroon ng pagbubulay-bulay, morning devotion sa umagang ito. At hinihingi ko ang Banal na Espiritu, Panginoon, ang gabay upang magsilbing magbigay sa amin ng karunungan at matutunan namin ang mga pag-uusapan namin sa umagang ito. Sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Dako po tayo sa unang puntos. Matutong mag-impok habang may kakayahan. Ayan. So, matutong mag-impok habang may kakayahan. Basahin natin ang Proverbs 21:20. Yan po ang ating verse na isa, no? The wise store up choice food in olive oil, but fools gulp theirs down. Ang sabi dito, ang matatalino ay nag-iipon, nag-i-store ng food,
ng o olive oil lang sabi dito. Pero yung mga hangalang sabi ay wala lang. Wala silang ginawa kundi maglustay. No? Napakalinaw na prinsipyo. Ang marunong ay hindi inuubos ang lahat. Ang taong may karunungan o ang taong may wisdom ay marunong magtabi. Minsan ang problema ay hindi dahil maliit ang kita. Yan po laging rason eh. Ano pang iipunin mo? Eh wala ka naman talagang maiipon. Buti pa daw noong kukunti yung sweldo, merong naiipon. Pero noong lumaki, wala nang naipon. Kasi panay offer ng credit card. Iba't ibang bangko ang tumatawag. Hanggang sa na-loss control. Anyway, na-loss control kasi hindi na makapagbayad sa dami ng utang. Minsan ang problema ay walang control sa paggastos. Pakisulat na lang dyan kung agree kayo. Walang control sa paggastos. So isa ka ba sa mga kuripot o ikaw ay isang gastador? Kapag may sahod, gastos. Kapag may bonus, gastos. Diba? Siyempre, yung sahod natin, yung pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng ilaw, pambayad eskwelahan, tuition fee ng mga anak, yung iba ay kung ano-ano pang mga ano. Kapag may bonus, ganun din. Dahil, may bonus ako. So, sky's the limit. Sa bahay tayo, magluluto. Maghahanda ako. Kapag may extra, gastos. Kapag may sale, bili. Ayan, may sale yung iPhone 17 Pro Max. Dati 120,000, ngayon 70,000 na lang kulang yung pambili, pinangutang pa. Ayan, may mga offer pa rin. Din ngayon si Samsung, sa Samsung yan, meron pang offer yan. Yun po, so mapag-aaralan po natin. Pagkatapos ninyong marinig ito hanggang sa dulo, mag-reflect po kayo sa inyong sarili kung meron po kayong natutunan at kung totoo itong mga sinasabi ko. Pero sa ngayon, maaring totoo ba itong sinasabi ko na puro gastos? Mapalad ka po kapag ikaw ay pinag-iisipan mo muna kung ano yung bibilhin mo kung kailangan mo. Ayan. Anyway, mamaya po yung conclusion. Kapag may sale, bili. Kapag may bagong cellphone, upgrade. Alam niyo po yung mga nagtitinda ng mga cellphone at mga brand na yan, pinag-iisipan nila paano sila kumita. So, huwag muna na nilang ilalagay yung mga ibang features. O kaya naman bumibili ka na hindi mo naman kailangan yung mga features, yung mga gamit. Katulad niyan, may mga gamit na iPhone. Actually, ang mga iPhone pang pang mga artists, pang mga photographers, pang video, pang picture talaga yung mga yan. So maraming features dyan na kailangan, na maraming mga jargon na technical matters. Pero lahat ng mga yun ay binabayaran natin. Pero ito nga ba ay kailangan ko? Parang ganon. So tingnan po natin kapag may bagong sapatos, gusto ulit bumili ng ibang sapatos kasi marumi na. Tamad lang maglinis pala. Kapag marumi na, gusto mo na bumili ulit ng bago. May pambili Kapag may bagong trend, ayun, sumasabay tayo, bagong uso. Ayan, may nagkulay ng green, nagkulay ng pula, pati yung mga manicure, no? May nakikita ako yung pati yung mga lalaki may hikaw dito na butas dyan. Ewan ko ba kung ano pinagagawa niyo. Bagong trend Ayan. Kung ikaw ay taong sumasabay sa lahat ng mga ito, trend. Trend kasi ito No? Katulad nung nakwento ni may nagpabunot ng ngipin, binunot yung ngipin kasi kahit na hindi sinira kasi nga uso nga daw yung brace. Totoo yan, no, mga araw, no? Nagpapustiso kasi parang uso yung pustiso, may trend, tawag niyan, brace. Yan, so dahil sa uso. Minsan napakaganda yung buhok dahil sa uso, pinaigsi o kaya ginupitan tapos nilagyan ng kulay green. At yung mga nakikita natin ngayon kasi trend, no? Tattoo. Lahat na yata ng parte ng katawan mayroong tattoo.
Tapos noong walang katapusan yan eh. Gusto mo, kasi trend nga eh. Meron ka pang ano dito, meron pang piercing. Ayan, bubutas-butasan yung tenga. Hindi lang sa tato, no? Well, lahat ng mga bagay na ito ay kasama po sa ating mga ginagastusan. At pagkatapos kapag nagkasakit, nawalan ng trabaho, nagkaroon ng emergency, wala nang mahugot. Siyempre kapag wala kang mahugot ay kung kani-kanino ka pumupunta. At minsan ay para tayong mga beggar na namumulubi o kaya nangihingi ng tulong. Mahirap naman na ikaw yung isang tao na kapag nagbabudget ka nakalagay sa budget mo na eto pantulong ko kapag umutang si. Eto budget to kapag nagkasakit si. Hindi naman siguro po ganun, di ba? Kaya mga kapatid, may malaking pagkakaiba ang kaya kong bilhin at dapat ko bang bilhin. Hindi lahat ng kaya mong bayaran ay kailangan mong bilhin. Bago gumastos, itanong, need ba ito o want lang? Okay? Ito, linawin ko ha. Kailangan ba ito o dahil gusto ko lang? Kailangan ko ito o gusto ko lang? Yan po yun eh. Need. So learn to understand what does it mean yung need at saka yung want, no? So makakatulong ba ito sa pamilya ko? May long-term value ba ito? O ginagawa ko lang ito para mapahanga ang ibang tao? Kasi meron siya mapahanga mo. Minsan nagbumukhang mayaman ka, pero sa totoo lang sangkaterbak na utang pala. Tandaan, ang tunay na financial maturity ay hindi nakikita sa dami ng binibili mo, kundi sa dami ng bagay na kaya mong bilhin. Pero pinili mong huwag bilhin dahil may mas importanteng priority. Ulitin natin, ang tunay na financial maturity or financial matured ay hindi nakikita sa dami ng binibili, kundi sa dami ng bagay na kaya mong bilhin pero pinili mong huwag bilhin dahil mas may importante kang priority. Diba? Okay, dako po tayo sa ating pangalawang puntos. Mag-ipon bago gumastos. Baliktad po Parang baliktad, ano? Mag-ipon bago gumastos pero mangungutang at gumastos. Hindi ka naman umutang sa kaibigan kundi umutang ka sa bangko bago mo gastusin. So ganun po kalimitan nangyayari at sabihin mo pangpuhunan, kailangan lang pangpuhunan. So pinangutang mo yung puhunan. Bumagsak yung negosyo. So paano mo ngayon mababayaran yung bangko? Okay, maraming tao ang ganito ang sistema. Kapag may natira sa sweldo, saka na ako mag-iipon. Ang problema madalas walang natitira. Subukan nating baliktarin. Magtabi muna, saka gumastos. Hindi kailangang malaki agad. Ang mahalaga ay consistency o yung palagian. Kasi naman pagka dating ng pera sa palad mo, punta ka kaagad kung saan mo iniisip mo kaagad kung saan mo gagastusin. Actually po, galing din ako dyan, no? Happy go lucky, no? Kapag may tinanggap, may pera, okay, bili ka agad. Bili ng ganito, no? Anyway, kahit maliit na percentage lamang ng kinikita mo, gawin mong habit. So pag ginawa mo itong habit ay nagkakaroon po ng consistent na naiipon. Mahalagang magkaroon ng pakinggan niyo pong mabuti. Ano pong kailangan magkaroon? Emergency fund, savings, health fund, educational fund, retirement preparation, at pera para sa importanteng future needs. So yan po yung mga pinaglalaanan, no? Emergency fund, savings, health fund, education fund, retirement,
preparation at pera para sa importanteng future needs. Pero baliktad po yata nangyayari. Yung emergency fund, naging emergency na kailangan bayaran si credit card. Yung savings mo, puro lahat doon sa pinagkautangin. Basahin natin ang Proverbs chapter 6 verse 8. 6 to 8. Chapter 6 verse 6 to 8. Yung sabi dito ay, "Go to the ant, you sluggard, consider its ways and be wise. It stores its provisions in summer and gather its food at harvest." Dito po sa Proverbs 6 verse 6 to 8, ang sabi ay, tingnan nyo yung mga langgam. Tingnan nyo. Ang sabi dito sa Proverbs na ito ay, tingnan nyo yung mga langgam. Nag-iipon sila kapag tag-init. Alright? Consider it ways and be wise. Sabi niya dito ay, tularan natin yung mga langgam. Sila ay nag-iipon. It stores its provision in summertime. No? Nag-iipon sila in summertime. Tapos, may pagkain sila in time of tag-ulan, katulad ngayon. No? So, bakit kaya sa kawikaan ay inahalin tulad yung ating buhay sa mga langgam? Diba tingnan nyo mabuti yung mga langgam, mabuti pang araw yung mga langgam nag-iipon eh. Yung mga tao hindi. Dumadaan lang yung pera sa hindi pa nga umiinit sa palad eh, na naibayad na. Well, ang sasabihin sa akin ay, paano namin babayaran yung mga kuryente? Yung ilaw, yung ang daming nirarasunan pa para hindi makaipon. Bakit langgam ang halimbawa ng Biblia? Alam niyo po, dahil ang langgam ay marunong maghanda habang may panahon. Hindi ito naghihintay na dumating ang taggutom bago mag-ipon. Naghahanda ito habang may pagkakataon. Mga kaibigan, ang pagtanda ay darating. Ang emergency ay maaaring dumating sa ating buhay. Ang pagkawala ng trabaho ay maaaring mangyari. Ang pagkawala ng trabaho, tayo po ay mga empleyado lamang. Anytime, yung amo natin, pwede tayong sipain. Sabihin, matanda ka na, palitan na kita ng bago. Hindi inisip yung mga naging ginawa mo noon, mabagal ka na, hindi ka na makapagtrabaho. Ang medical expenses ay maaring biglang dumating. Hindi natin kontrolado ang lahat ng mga nangyayari. Always remember, out of 100%, 10% lamang yung ating kayang kontrolin. Yung 90%, yan po yung mga bagay na hindi na natin kayang kontrolin. Pero may mga bagay na maaari nating paghandaan. Ang pag-iipon ay hindi kawalan ng pananampalataya. Ito ay pagpapakita ng tinatawag na foresight at stewardship. Nakikinita natin yung mangyayari sa araw ng bukas. Tingnan niyo po yung weather ngayon, di ba? Panahon ng tag-ulan, panahon ng bagyo. At pagkatapos nito ay panahon naman ng tag-init. So kung panahon ng tag-lamig o ulan, mahina po ang iyong negosyo. Hindi ka makakalabas, hindi ka makakabenta. So kung marami kang naiipon noong katulad ni paring Robert, siguro kampante siya at hayahay siya ngayon dahil kumilos siyang mabuti noong panahon ng tag-init. Dako po tayo sa pangatlong point. Huwag gastusin ang kinabukasan para lang magmukhang successful ngayon. Huwag gastusin ang kinabukasan para lang magmukhang successful ngayon. Ito ang isa sa mga pinakamalaking problema ng mga modernong buhay sa ating panahon ngayon. Social media, tinuturuan ng mga tao kung paano mag-display ng kanilang mga success. Nakikita nyo dyan sa mga Facebook, no? Lahat po yata ng ang hindi lang yata na ipi-Facebook dyan yung oras niya doon sa toilet.
Sorry po, pasintabi sa mga nag-aalmusal. May display mo lahat magmula kapag ka may binili kang bagong sasakyan, bagong motor, bagong alahas, bagong cellphone. Okay? Meron pang nakalagay doon katas ng paghihirap, no? So lahat naka-display yan sa ating Facebook. Yan po yung katotohanan na minsan pati yung kung may bago kang kotse, may bago kang lahat ng mga binili mo, no? Lahat nandyan na. Well, hindi mo naman hinahangad na ipagyabang pero naka-display. Pero hindi lahat ng nakikita mong successful ay financially healthy. May magandang kotse pero napakalaki ng monthly payment. May latest phone pero installment. Wala pang pambili ng load. May branded na damit pero walang savings. Pakita mo yung aparador niya, maraming savings. Lumang damit. Lahat ng pinamili, no? Aray. Ako naranasan ko rin po yung mga yan. Ang daming mga gamit, no? Tapos iisipin mo, tapos presyuhan mo yung mga binili mo. So, ang daming pera dumaan sa palad mo. May gala bawat linggo or maaaring every 2 days, gala pero walang emergency fund. Hindi masama ang mag-enjoy. Hindi masama ang bumili ng magagandang bagay. Ang problema ay kapag inuuna ang lifestyle kaysa stability. May isang prinsipyo. Do not spend tomorrow's money to impress today's audience. Kalimitan po yan no? Do not spend tomorrow's money to impress today's audience. Sa Tagalog ay huwag mong ubusin ang kinabukasan mo para lamang magmukhang matagumpay sa harap ng ibang tao. Ngayon, may mga bagay na mas mahalaga kaysa status. Kapayapaan ng isip, financial security, edukasyon ng anak, kalusugan, bahay, pag-aaral, negosyo, at retirement. Mas magandang simple ang buhay pero may peace of mind kaysa maluho ang lifestyle pero gabi-gabi namomroblema sa utang. Hindi ka makatulog. Dako po tayo sa pang-apat na puntos. Mag-invest sa sarili. Mag-impok sa atin pong sarili. Kung may isang investment na halos palaging sulit, ito ay knowledge, skill, character, and discipline. Lahat po ng mga gadgets ay naluluma. Huwag niyo pong busugin ang inyong mga anak sa mga gadget. Alam niyo po mula noong mga pinagbibili ninyong mga laruan, ngayong tumanda na siya, no? Magmula sa mamahaling stroller, mamahaling mga laruan, nakaimbak po dyan. At yung iba ay basura na. Ang gadgets ay naluluma. Ang sasakyan nagde-depreciate. Paglabas po yan sa kasa, binili mo ng 1.2 million, sigurado. Paglabas mo niyan, halos kalahati na 700,000 na lang. Yan po yung mga binabantayan ng marunong bumili. Ikaw naman ay nakatingin, marami kang pera siguro. Nakatingin ka doon sa bagong labas na brand. Noong araw yung katulad ng mga Toyota, Hilux, mga ganyan, no? Ngayon may bago na naman labas. Taon-taon yan o kaya every 2 years. Ganon din yung mga lalong-lalo na sa telepono kasi alam nila ang mga tao ay nakapokus dyan sa telepono. Kaya titingnan natin ay napakarami dyan sa palengke, no? At makikita mo, sabihin mo, naku, luma na tong telepono ko. I-encourage mo pa yung sarili mo Regalo ko ito sa sarili ko. Ito na lang ang regalo ng sarili ko, no? Kahit ipangutang ko na ito, regalo ko naman ito sa sarili ko In-encourage mo yung sarili mo. Ang mga damit ay naluluma. Tingnan niyo po yung aparador niyo. Kung ilang peraso ang naipon ninyo. Pero ang isinusuot mo 3 peraso lang kasi yun lang ang paborito mo.
Pero ang kaalaman at kasanayan ay maaari mong gamitin habang buhay. So, katulad po, nandito po si aking buddy, Samsor Persado. Siya po ay isang LPT, isang teacher at isang administrator. At kasalukuyan ay malapit nang magdoktor. Kailan ka ba mag-graduate ng doctorate, buddy Samsor? Okay, saka ko na po batiin ng full time mamaya ulit ang ating mga kaibigan, and welcome ulit sa ating pakikinig. Ayan, ang katulad nila Marshall. Okay, kung may pagkakataon, mag-aral, mag-training. Lalong-lalo na po yung mga bata ngayon na bigyan ko po kayo ng sample ng training. Okay, nung nag-aral po ako ng software engineering sa ibang bansa, lahat po ng mga word programming, yung mga ganyan, no? Lotus 1, 2, 3. Ang problema noong nagtapos kami, luma na yung Lotus 1, 2, 3. Galing yan sa DBase 4. Tapos naging Lotus 1, 2, 3. Tapos naging Excel na ng Microsoft Words. Ayun, tawag nito Microsoft softwares. No? So, kailangan po mag-upgrade ng mag-upgrade. Hindi mo pwedeng sabihin graduate ka na nito. So, kailangan po natin excel or mag-upgrade, mag-aral, mag-training. Matuto tayo sa mga bagong technology. Ngayon, purihin ang Diyos dahil nasabayan ko ang computer simula noong 1985. Dahil mainly ang trabaho namin ay architectural engineering. So, nung 90s, yan na-develop. Dumating yung mga AutoCAD 10, 12, 11, 14. Ngayon, AutoCAD 2026 na. No? Okay, patuloy po tayo matuto ng negosyo. Kaya kung may marong mga seminar dyan, seminar po kayo. Dahil po yan ay kailangan po natin yan habang nabubuhay. Matuto ng digital skills. So kahit papano, hindi yung puro laro dyan sa inyong cellphone, no? Kailangan po natin ng upgrade ng ating skills. So lahat po ng mga bagay na yan, available po yan. Matuto ng communication. Ayan, katulad ni Bibian. Andito, no? Sa communication, nakikipag-participate yan sa mga National Telecommunication. Ayan. At kay Pastor Maning, nagpapastor na siya, ay patuloy pa yung kanyang seminar. Siya ngayon ang kasalukuyang president ng Saban Agricultural yan sa Isabela, no? Kaya believe din ako diyan sa kapatid ko na yan. Patuloy ang ganyang literacy program sa agriculture at iba pang bagay. Matuto sa leadership, matuto ng financial literacy. Ito pong ginagawa natin, some part of series or itong pinagbubulay-bulayan natin. Kaya sabi ko kanina, mix of faith, wisdom, discipline, work, and financial responsibility. Dahil po ito ay kailangan po natin habang tayo ay nabubuhay, mamuhay ng may layunin. Matuto ng mga bagong profesyon kung kailangan. Kung hindi dahil tapos ka na sa school ay tapos ka na ring matuto. Ang taong patuloy na natututo ay patuloy ring nagiging valuable siya. Hindi yung tapos ka na yan, tapos ka na. Parang gano'n. Nag-i-evolve po ang ating panahon. Your income often grows when your skills, discipline, and ability to solve problem grows. No. Your income often grows when your skills, discipline, and ability to solve problem grows. No. At bilang Kristiyano, hindi lamang intellectual growth ang mahalaga, palaguin din natin ang ating integrity, ang ating patience, ang ating wisdom, ang faithfulness, humility, at ability to work with people. So, yan po yung napakahalaga dyan. Yung ability to work with people. So, hindi po pwedeng magkaroon ka ng integrity, patience, faithfulness, or pagpapakumbaba, humility, kung hindi mo naman kaya makipagtrabaho sa ibang tao.
no? So, yun po ang isang kinakailangan. Kailangan po natin ng karisma or pakikipagkapwa. Okay, so dako po tayo sa panglimang puntos. Para sa walang trabaho naman to. Yan. Kung wala kang trabaho ngayon. Para sa walang trabaho, huwag manatiling nakatigil. So ano po yung mga dapat nating gawin? Ngayon gusto kong kausapin ang mga kapatid nating walang trabaho. Sino ba ang mga walang trabaho dyan? Una sa lahat, ang pagiging unemployed ay hindi nangangahulugang wala ka ng silbi o wala ka ng halaga. O maaaring retired ka pero ano yung dapat mong gawin? Pero huwag hayaan kang mawalan, huwag hayaan ang kawalan ng trabaho ay magiging dahilan para mawala rin ang iyong initiative. Marami pong trabaho. Basahin po natin ang Proverbs chapter 14 verse 23. All hard work brings a profit, but mere talks lead only to poverty. Yan. So lahat daw ng mga hard work brings profit na magiging pakinabang. Pero kung puro salita lamang magiging mahirap. Sabi dito, leads only to poverty. So may panahon ng paghihintay, pero habang naghihintay ay gumalaw po tayo. Mag-apply, mag-follow up, mag-aral ng skills habang naghihintay, no? Maghanap ng sideline, magbenta, no? Ipunin mo lahat yung mga mga bote diyan, pwede benta, no? Magluto, magtanim. Yan, especially po yan sa pagtatanim. Ang dami pong mga lupang nakatiwangwang diyan, pwede pong taniman. Mag-repair, ay mga nakatambak diyan, no? Mga lakal. At mag-online work kung may pagkakataon, no? Mag-volunteer para magkaroon ng experience at connection. Yan pong connection ay hindi po yan pakikipagmarites, kundi mga kakilala, no? So pakikipagkaibigan. Magtanong. Ayan. So be a good interviewer. Pakipag-network. So yung pakikipag-network mo sa iba't ibang kaibigan, kung wala ka pong kakilala ay hindi mo makikilala yung mga tamang tao. Huwag hintayin ang perfect job bago magsimulang kumilos. Ito naman pa yung mga taong puro perfect at gusto kaagad mataas yung sweldo. Yun po ang problema Kung gusto mo magtrabaho, hindi ka tumatagal kasi nga gusto mo kaagad mataas yung sweldo. Kaya unang tanong may trabaho doon. Unang tanong, magkano sweldo? Di ba? Kalimitan po yun ang tinatanong natin. When the price is right, it's okay daw sa magtrabaho. Pero kung ikaw ay nagsisimula at walang trabaho, ay kailangan mong tanggapin. Kailangan mong magkaroon ng para makapagsimula. Minsan ang small opportunity ang magiging stepping stone para sa malaking oportunidad. At may isang bagay na mahalaga. Ito yung sinasabi sa wikang Ingles na be employable. Ibig sabihin, no? Be employable. Be employable. Ibig sabihin, maging taong gustong kunin ng employer, no? So yung ibig sabihin niyan, ano po yung mga characteristic kung ikaw ay parang gustuhin ng employer, no? Punctual. Ito yung punctuality, okay? Honest, trainable, respectful, hardworking, responsible. Kaya lang, paano kapag nakipag-meeting ka, alas 8 yung usapan ninyo? Dumating ka kaagad, alas 8. So, nasaan yung punctuality mo niyan? Dumating ka late ng isang oras. Yung mga ganon, di ba? So, kailangan po makita rin ng, isanayin po din po natin. Ito po ay para sa mga walang trabaho or mga may naging trabaho pero retired na. At yun yung mga dapat nating gawin. Marunong tumanggap ng correction. Ito po yung pinaka. Be teachable. Aminin mo, hindi mo alam lahat. Baka na masyado ka ng sobrang karunungan. Hindi mo alam lahat. Kaya be teachable. So ito po yung teachable natin. Marunong tumanggap ng correction
At open ka na matuto ng marami pa. At higit sa lahat, hindi tamad, hindi pala absent, hindi puro dahilan. Iyon po yung mga Pilipino ngayon, puro dahilan. Sinisisi ang ating gobyerno. Kasalanan daw, baka pati yung pagbaha kasalanan ng presidente. Anyway, wala po tayo sa politika at yan po ang dapat nating gawin kung tayo po ay walang mga ginagawa. Madalas hindi lang diploma ang tinitingnan ng employer. O di siyempre mag-submit ka ng CV. Nandyan yung diploma, degree, certificates, mga grades mo, etc. Actually tinitingnan nila kahit sa Dubai, no? Titingnan nila yung performance mo. At kalimitan po yan 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Kung talagang po pwede ka. Kung hindi ka pwede, baka tapos ka na. Sipahin ka na lang. So ang tanong ng employer maasahan ko ba ang taong ito? So kung ikaw ay pwede mong itanong sa sarili mo i-employ kaya ako nito or kukunin kaya ako nito? Dako po tayo sa pang-6 na puntos. Huwag maliitin ang maliit na simula. May mga taong ayaw magsimula dahil maliit ang kita. Pastor, 300 lang per day. Okay, o kaya naman 500 lang? Oh, di ba? Hinahanap ay 700 or hanggang 1,500 per day. Tapos maliit na negosyo, no? Ayaw din niyang magnegosyo. Kasi ang liit naman ang kita diyan, naghihirap lang ako diyan. So, magbigay tayo ng example, no? Katulad niyang mga nagtitinda ng balot. Actually, nagtinda rin ako nung bata ako ng balot Sabi ko ay kung meron ako 1,000 balot, so ibig sabihin siyempre more than pesos 'yun. Oh, so magkaroon ako ng ganitong pera. Nagtinda rin ako ng ng pandesal pala nung bata ako diyan sa Pili, Buhawen. So, dito, nagtinda rin pala ako ng sitaw. Nasubukan ko rin lahat yung mga yan. Nagsimula sa maliit na negosyo. Kaya, maliit ba ang simula? Ang tanong ay, faithful ka ba sa maliit? Sabi sa Luke chapter 16 verse 10 sa Luke, sabi dito ay, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Ang pinagkakatiwalaan ng maliit, ang sabi dito, ay mapagkakatiwalaan din sa Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, na mas marami. So kung nagsimula ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka ng Diyos, ipagkakaloob sa iyo yung mas malaki balang araw. Kung hindi mo kayang i-manage ang maliit na pera, baka mahirapan kang i-manage ang mas malaking pera. So, halimbawa, kung may milyon ka ngayon, so anong gagawin mo? Kung hindi ka disiplinado sa maliit na trabaho, hindi garantiya na magiging discipline ka kapag malaking trabaho na. Ang small beginnings are training grounds. Yan po yung ating stepping stone, no? Diyan hinuhubog ang ating karakter or ang ating pag-uugali. Dako po tayo sa pang-7 puntos. Ang karakter ay mas mahalaga kaysa pera. Ang pag-uugali po natin ay mas mahalaga kaysa sa pera. Basahin po natin ang Proverbs 22 verse 1. A good name is more desirable than great riches. So ang magandang pangalan, sabi nga ay mas maganda or desirable than great riches. Napakagandang prinsipyo. Ang pera maaring mawala. Ang negosyo maaring malugi. Ang trabaho maaring mawala. Pero ang pangalan at reputasyon ay mahirap ibalik kapag nasira. Kaya sa trabaho, huwag mandaya, huwag magnakaw, huwag manlamang, huwag kumuha ng hindi iyo,
Huwag gumawa ng shortcut na sisira sa ating integridad. Mas maraming mabagal ang pag-asenso pero malinis ang pangalan. Kaysa mabilis yumaman pero kasiraan ang kapalit. Ito ang dapat tayo ay maging masipag pero hindi sakim. Maging matipid pero hindi madamot. Maging ambisyoso pero hindi mapagmataas. Maging confident pero hindi mayabang. Maging maparaan pero hindi mandaraya. Maging successful pero hindi nakakalimot sa Diyos. Okay, dako po tayo sa pang-8 puntos. Maghanda para sa pamilya at sa pagtanda. Habang malakas tayo ay isipin din natin ang ating future. Hindi habang buhay malakas po tayo, hindi po habang buhay na malakas ang ating katawan. Darating ang panahon na babagal tayo. Yung sinasabi nilang gusto ng isip pero yung tuhod ayaw nang sumunod. Darating ang panahon na babagal tayo. Kaya ngayon pa lamang ay kung kaya nating mag-ipon, ipunin. Kung kaya pa nating magplano, magplano tayo. Mag-invest ng maingat. Naku, napakarami pong scammer ngayon. Hindi wag po tayo doon sa mga scammer. Lalong-lalo na dyan sa ating Facebook. Yung mga natatanggap niyo, wag po kayong click ng mga link. No? Suriing mabuti. Yes, nandyan yung investment but you have to think. First, no? Mag-ingat sa utang. Ito naman yung mga marami pong mga nagpapautang diyan, no? Maaring galit sa akin yung mga lending money, no. Mag-ingat sa utang. Alagaan ang kalusugan. Yan, at magkaroon ng long-term vision. Pananaw natin sa buhay, ano pa yung plano natin sa buhay? Para sa mga magulang, isipin ang edukasyon ng mga anak. Para sa pamilya, isipin ang emergency. Para sa sarili, isipin ang retirement. Huwag umasa na laging may ibang sasalo sa atin. Bilang mga Kristiyano, ang pagiging responsable sa pamilya ay bahagi ng ating testimony. Faith does not cancel planning. Faith, ang ating pananampalataya, gives planning a godly purpose. Dako po tayo sa pang-9 na puntos. Maging generous pero may karunungan. Hindi natin itinuturo ang pagiging madamot. Ang pera ay hindi lamang para sa sarili. At tayo ay tinawag na maging pagpapala. Tumulong sa magulang, tumulong sa nangangailangan, suportahan ang gawain ng Panginoon. Magbigay ng may kagalakan, pero may wisdom din sa giving. Hindi natin kailangang ubusin ang emergency fund para lamang masabing mabait tayo. Minsan kailangan nating matutong magsabi na tutulong ako ayon sa aking kakayahan. Ang generosity, wisdom, can sometimes create another financial problem. Pero ang wisdom without generosity can create a selfish heart. Kaya kailangan po natin ng balanse. Save wisely, spend responsibly, and give generously. Dako po tayo sa pang-10 puntos. Ngayon, ito ang pinakamahalagang bahagi. Maaring maganda ang financial plan mo. May bahay ka, may savings, may business, may investment, may retirement. Pero ang tanong ni Jesus sa Mark 8:36, ito po yung ating pinagbulayan kahapon. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? So ito ang final question ng ating buhay. Tagalogin ko muna itong So kung ano-anong kapakinabang, makamtan mo man ang buong mundo kung mawawala naman ang iyong kaluluwa. Yan po ang sinasabi. So, huwag po natin kalilimutan. Ito ang final question ng buhay. Ano ang saysay ng maganda ang bank account pero wala naman
wala namang laman ang puso sa Diyos. Ano ang saysay ng success kung wala ka namang kapayapaan? Ano ang saysay ng magandang bahay kung wasak naman ang pamilya? Ano ang saysay ng kayamanan o wealth kung sirang-sira naman ang iyong pag-uugali? Ano ang saysay ng mahabang buhay kung hindi mo naman kilala ang Panginoon? Kaya habang nagpaplano tayo sa kinabukasan dito sa mundo habang nabubuhay, ay maghanda tayo para sa eternity. Where do you spend your eternity? Maghanda po tayo, paghandaan po natin ang ating eternity. Ang tunay na prosperity ay hindi lamang sa financial prosperity. Ito ay spiritual health, good health, healthy relationship, purposeful living, responsible stewardship, at tamang relasyon sa Diyos. Ito po ang panghuli ng ating babauning kaalaman or practical takeaways. Bago tayo magtapos, narito ang simpleng checklist na maaari mong simulan ngayon. Una, isulat ang lahat ng iyong gastos. Ikalawa, tukuyin ang needs at wants. Ilista mo yung needs. Ito yung mga kailangan mo. Hindi yung mga gusto mo lamang kasi ginusto mo lang eh. Di ba? Ikatlo, magtabi ng maliit na savings kada sahod. Ang ikaapat, bawasan ang unnecessary debt. Ito yung mga hindi naman kailangang utangin, no? Ang ikalima, mag-aral ng mga bagong skills. Ika-anim, kung walang trabaho, magkaroon ng delay action plan sa job search. Yeah. Ikapito, bumuo ng magandang reputasyon sa trabaho. Ikawalo, maglaan para sa emergency ng kinabukasan. Ikasyam, maging mapagbigay ng kaalaman or mapagbigay ng wisdom. You can share your wisdom to others or you can ask somebody to give you wisdom. At ang ikasampu ay panatilihin ang Diyos na sentro ng lahat. Mga minamahal na kapatid, dako po tayo sa ating final reflection. Mga kaibigan, hindi natin kontrolado kung gaano kahaba ang ating buhay. Pero habang may buhay tayo ay mayroon tayong pagkakataong mamuhay ng tama. Kaya tandaan ito, kumita ng marangal, gumastos ng matalino, mag-ipon ng disiplinado, mag-aral habang may pagkakataon, magtrabaho habang may lakas, maghanda habang may panahon na tayo ay malakas, maging mabuting tao kahit walang nakakakita, tumulong sa iba ng may karunungan, huwag ipagpalit ang kinabukasan sa pansamantalang luho, at higit sa lahat, huwag mong ipagpalit ang iyong kaluluwa sa anumang kayamanan ng mundong ito. Pinakamagandang legacy ay hindi lamang perang maiiwanan mo. Ito ay isang buhay na nagsasabing, nabuhay ako ng may pananampalataya, may disiplina, may integridad, may malasakit at layunin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa buhay, sa lakas, talento at oportunidad at ang lahat ng iyong pinagkatiwala sa amin. Turuan mo kaming mamuhay ng may karunungan, tulungan mo kaming maging responsable sa pera, trabaho, pamilya, oras at pagkakataong ibinigay mo. Bigyan mo ng trabaho ang mga naghahanap ng trabaho. Bigyan mo sila ng loob na huwag sumuko at karunungang makita ang mga oportunidad na inilalagay mo sa kanilang harapan. Sa mga may trabaho, tulungan mo silang maging tapat, masipag at mahusay. Sa mga kumikita, turuan mo silang huwag magwaldas, kundi maging mabuting katiwala. Tulungan mo kaming maghanda ng kinabukasan nang hindi nawawala ang aming pagtitiwala sa iyo.
Ingatan mo ang aming puso mula sa kasakiman, inggit, iyabang at pagmamahal sa pera. At higit sa lahat, huwag mong hayaang makamit namin ang buong mundo, ngunit mawala naman ang aming kaluluwa. Nawa ang bawat desisyon namin ay magbibigay luwalhati sa iyo, dakilang Diyos. Lahat ng mga kaibigan kong nandito sa kabilang screen, Lord, hipuin mo ang kanilang mga puso at isipan, pagpalain mo sila, sagutin ang kanilang mga daing sa kanilang mga panalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po ang Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako po ang inyong lingkod, Pastor DJ Amorti. Hanggang sa muli, tandaan, habang may buhay, mamuhay ng may layunin, faith in God, wisdom in decision, discipline in life, integrity and character, preparation for the future. God bless you and God bless your family. Maraming salamat. Okay, mga minamahal na kaibigan, tapos na po yung ating pagbubulay-bulay. At nais ko pong balikan ang mga kaibigan na nakinig hanggang sa dulo ng ating pagbubulay-bulay. Amen. Maraming salamat kay Ma'am at nakatapos. Pwede po na kayong bigyan ng certificate. Certificate of Faith, Wisdom, Discipline, Work, and Financial Responsibility. At maraming salamat din kay Ma'am Marilo Abolincia. Si Ma'am Marilo ay nakasama po namin yan. Siya po yung aming secretary during the ROTC. At si Ma'am Alma Abawag at isa pang Abawag ay mga kabady ko. So maraming salamat po. At ito pa, si Sir Chick. Maraming salamat Sir Rolando, dahil hanggang sa mga panahon na ito ay magkakasama tayo. Di ba? Panahon ng ating kabataan, hanggang ngayon ay magkasama pa rin tayo. So bonus na po yung ating buhay na pinagkaloob ng Diyos. At kay Ma'am Caroline, maraming salamat, Ma'am. Isa ka pong pinagpala at patuloy na pagpapalain ng Diyos. Dalangin ko ang iyong kalakasan. At welcome kay Pastor Nelson Bunyag. Mapagpalang umaga po sa lahat. Pastor, magandang umaga. Ito naman si Nelson. Dito ako bumibili ng ng balot na ibinebenta. Nung bata sila po kasi yung production ng balot sa Pili, sa Buhawin. Alala mo yon, Pastor Nelson, no? Isa rin ako sa mga naging tindero, no, kumukuha ng balot sa inyo noon. And of course kay Tess Sadang Francisco, ito isa rin mga ka-schoolmate namin. Alright, and kay Buddy Samsor Pesado, good morning Buddy Pastor. Maraming salamat sa iyo, Doktor. At kay Maricel, kumusta si Manong Willie at saka si Joy dyan sa Manaring Nagilin Isabela. Nandito po pala yung aking isang schoolmate. Medyo mas matanda lang kami, kay Nora Fong. Kasama ko sa mga Bible studies noong high school. At kay Marcelino Fernandez, good morning po Pastor, God bless. Welcome po. Maraming salamat ulit sa pakikinig. Alright, and say hello kay ulit pala, nabanggit ko na ito si Dinaida Vilguera, sa lahat po ng mga Vilguera family. Iris May Butak, ito and of course kay Loy 23, kay Sol Dagman Tolete. Sol, ayan, regards na lang po kung saan ka man naroon. Okay, ngayong araw po ay kung maka-attend kayo dyan sa The Living Jesus the Solid Foundation Church. At yung mga tiga Bethany dyan sa Santo Tomas. And of course kay pareng si Buddy Robert Ibuenga. Memorable lang pagsasama rin namin ito sa kabataan namin. Happy Blessed Sunday Pastor and all listeners, kay Ma'am Maripas Bautista at kay George LB or LB, si classmate, no? Yes Pastor, napakaganda ang song, tagos na tagos. Ang puso totoong napakabuti ng Diyos. So God bless. Maraming salamat Sister LB. And of course kay Pastor Manny Gadingan Nantes dyan sa Itchage, Isabela.
At of course, kay Pastor Roman, dagdag, good morning Pastor. Sunday pa nga ngayon, mamaya magsimula yung inyong worship service. At ngayon na rin, regards na rin kay Pastora o Manang Marlene. At gayon din kay Ray. At ito si Ma'am Sinaida Bilguera. Okay, nandito pala. Ayan, ngayon ko na nabasa. Si Ma'am Wilma, ang our beloved battalion commander, Lieutenant Colonel Wilma Dalit Bilman. Kung nakikinig po pa rin kayo hanggang ngayon, ma'am, ay purihin po ang Diyos. At ingatan po kayo ng Diyos sa inyong paglalakbay, saan man kayo papunta. At so of course, sa kabuuan ng 306 Army Reserve Battalion ng buong Zambales, ang aming pong Battalion Commander, Lieutenant Colonel Wilma Dalit Bilman, and of course in the name of our CDC Director, si Sir Lagitan, at ang aming commanding officer na si First Lieutenant Larry Evangelista. And of course, kabuuan ng staff ng headquarters, mula sa headquarters, Alpa, ayan, ang mga hanggang sa buong Zambales. Mabuhay po tayo mga Army Reserve. Purihin ang Diyos. Okay, so, and of course, and hello kay Napoleon pala. Kay Nap. Si Napoleon naman ay nakasama kong banda ito sa Dubai, United Arab Emirates. Isang legend na keyboardista po ito. And of course, kay Nanay Lydia, yan sa Santo Tomas, at kay Ma'am Edna. And of course, kay Sinaida Bilguera. Okay, siguro po wala na po akong nakaligtaan, at kung meron man dyan ay bawi na lang po bukas. Banji COT, yan, si Ma'am Marilo Abulencia, Delia Bilguera. Okay, naulit na po siguro yung iba. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa ating pag-antabay. Ngayon po araw ng Linggo at simula bukas ulit. Magsama-sama ulit tayo. 5 minutes before 7 o'clock, Sunday, August 9, 2026, and happy, blessed Sunday. Maraming salamat po. At muli ay ako ay magpapaalam, at ito ang team song ng ating Habang May Buhay, Mabuhay ng May Layunin. Sa bawat umagang muling sumisikat, may bagong pagkakataon binubukas ng Diyos. Habang may lakas pa at kamay na kumikilos, huwag sayangin ang oras, may bukas pang ihahanda. Hindi lahat ng kinita ay dapat ubusin. May mga pangarap pang dapat nating abutin. Matutong magtabi, matutong maghintay. Ang munting ipon ngayon, bukas ay magiging gabay. Magtrabaho ng tapat, mamuhay ng marangal. Sa bawat pagpapala, maging katiwala ng banal. Habang may buhay, mamuhay ng may layunin. Mag-ipon para sa bukas, ang pangarap ay tuparin. Magtiwala sa Diyos, pero kumilos din. Pananampalataya at sipag ang ating pagsamahin. Habang may buhay, piling mamuhay ng tama. Huwag ubusin sa luho ang bunga ng paggawa. Maghanda sa kinabukasan, magmahal at magbigay. At sa bawat hakbang natin, ang Diyos ang ating gabay.
Kung wala kang trabaho at tila walang daan, huwag mong isipin na dito na ang hangganan. Matuto ng bagong kasanayan, bumangon at kumilos. Minsan ang maliit na simula ang daan sa iyong bukas. Huwag mahiya sa trabahong marangal, kahit maliit ang kita kung ito naman ay legal. Ang Diyos ay nakikita ang pawis at katapatan, at ang taong masipag ay hinuhubog sa kahandaan. Maging mapagpakumbaba, maging handang matuto. Ang taong may disiplina, malayo ang mararating ito. Habang may buhay, mamuhay ng may layunin. Mag-ipon para sa bukas, ang pangarap ay tuparin. Magtiwala sa Diyos, pero kumilos din. Pananampalataya at sipag ang ating pagsamahin. Habang may buhay, piling mamuhay ng tama. Huwag ubusin sa luho ang bunga ng paggawa. Maghanda sa kinabukasan, magmahal at magbigay. At sa bawat hakbang natin, ang Diyos ang ating gabay. Hindi nasusukat ang buhay sa dami ng ari-arian, hindi sa bagong sasakyan o mamahaling kasuotan. Mas mahalaga ang pangalan na malinis at marangal, pamilyang minamahal at pusong tapat sa may kapal. Sapagkat ano ang pakinabang kung ang buong mundo'y iyong makamtan, kung sa dulo ng paglalakbay ang kaluluwa mo naman ay mawala. Kaya mag-ipon habang may kita, maghanda habang may lakas, matuto habang may pagkakataon, at huwag sayangin ang bukas. Kumita ng marangal, gumastos ng matalino, magbigay ng may puso, at ang Diyos ay unahin mo. Habang may buhay, mamuhay ng may layunin. Bawat araw ay biyayang hindi dapat sayangin. Magtiwala sa Diyos at gawin ang iyong bahagi, dahil ang tunay na tagumpay ay hindi pera lamang lagi. Habang may buhay, mamuhay ng may layunin. May pananampalataya, karunungan sa isip at damdamin. Maghanda sa kinabukasan, ngunit huwag mong kalimutan ang pinakamahalagang yaman ay pusong nasa Diyos ang tahanan. Habang may buhay, may pagkakataong magbago. Habang may lakas, may panahon pang magtayo. At sa bawat bukas na Diyos ang nagbibigay, mamuhay ng may layunin, at sa Kanya ialay ang buhay.